Isang resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol? Mga netizens, hindi mapipigilang madismaya. Paano pinayagang magpatayo ng isang resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol? It destroys the beauty of nature. Ayon sa mga netizen, usap-usapan ngayon ang viral resort sa Chocolate Hills na mabilis na nagtrending at nag-viral dahil sa galit ng madlang people. Marami ang nadismaya dahil sa umano'y paglapastangan at hindi pagpapahalaga ng iba sa mga napakagandang tourist spot na matatagpuan sa Bohol. Samot-saring mga negatibong komento ang nakuha mula sa mga netizens. Marami ang nangangamba sa maaaring maging epekto nito sa kalikasan at sa natural na ecosystem sa lugar. Ayon sa karamihan, isang malaking kamalian ang pagpayag sa pagkakaroon ng konstruksyon ng nasabing resort. Ano-ano nga ba ang malaking epekto nito sa nasabing lugar? Paano nito maapektuhan ang natural na kagandahan ng Chocolate Hills? At sino-sino ang mga dapat managot sa pang-aalipusta sa naturang Philippines 3rd National Geological Monument? Yan ang ating aalamin. March 6 noong ibinahagi ng isang Facebook vlogger na si Ren the Adventurer ang video tungkol sa isang resort sa Chocolate Hills. Makikita sa video na ito na pinapagitnaan mismo ng mga burol ng nasabing sikat na Philippine tourist spot. Ang resort na ito ay tinatawag na Captain's Peak Resort. Ayon pa sa video ay nagkakahalagang 100 pesos ang entrance ng adults sa resort sa Chocolate Hills. Samantalang 75 pesos naman para sa mga bata at 300 pesos naman sa pagrenta ng cottage. 7 araw makalipas i-post ang video, umani ito ng halos 5.6 million views at umani ng halos 100,000 angry and sad reactions sa Facebook. Madaming mga netizens ang napakomment ng kanilang pagkadismaya. Ani ng isang concerned citizen, Chocolate Hills is a National Geological Monument and being proposed to be a UNESCO World Heritage Site. Who gave the permission to build a resort there? Ayon nga sa karamihan, ang ganitong klaseng proyekto ay nakakasira sa natural na ganda ng Chocolate Hills at hindi dapat sinusuportahan at lalong hindi dapat pinapayagan. Hindi dapat madamay, ngunit pati mismo ang vlogger na nagpost ng nasabing video ay nadamay na sa galit ng mga tao. Marami na rin ang nangalampag sa Department of Environment and Natural Resources or DENR pati na rin sa lokal na pamahalaan ng Bohol. Ang tanong ng mamamayan, kung may permit daw ba ang pagpapatayo nito sa paanan ng burol? Inalmahan din ni Senator Nancy Binay ang tungkol dito. Anya, nakakagalit at nakakadurog ng puso ang nakita nating mga nakatayo ng resort sa mga paanan mismo ng Chocolate Hills. Sa unang tingin pa lang, alam na nating may mali. Kini-question niya din ang integridad at responsibilidad ng mga ahensya ng gobyerno. Sabi pa ni Binay, kung sila ay talagang ginagawa ang tungkulin bilang tagapagpamahala ng pro-environment mindset, ang ganitong bagay ay hindi sana nangyari. Sa pahayag ng Department of Environment and Natural Resources or DENR, sinabi nito na ang Chocolate Hills ay idiniklarang protected area para mapanatili ang iconic landscape. Nag-issue na rin ng memorandum sa Executive Director Paquito Melicor na nag-uutos kay Penro Bohol Ariel Rica na magsagawa ng inspeksyon sa nasabing resort. Binigyang diin ng DENR na ang temporary closure order na inisyu laban sa Captain's Peak Garden and Resort ay noon pang September 6, 2023. Habang ang notice of violation naman ay inilabas noong January 22, 2024 matapos mag-operate ng walang environmental compliance certificate ang nasabing resort. Ayon sa ahensya, nag-issue na sila ng temporary closure order laban sa Captain's Peak Resort noong 2023 at notice of violation noong January 2024 dahil sa pag-operate nito ng walang environmental compliance certificate or ECC. Noong September 2023 ay nauna ng kwestiyonin ni Bohol Provincial Board Member Jamie Aumenado Villamor ang DENR ukol sa konstruksyon ng isa sa mga pinagmamalaking tourist attraction sa bansa. Noong June 18, 1988, idiniklara ng National Committee on Geological Sciences ang Chocolate Hills bilang Philippines 3rd National Geological Monument dahil sa scientific value at geomorphic uniqueness o sa kakaibang anyo nito. Kaya mula pa man noon hanggang ngayon,
Umani na ng libot-libong turista ang sikat na atraksyon na ito, mapalokal man o internasyonal. Ang Chocolate Hills ay nasa bayan ng Carmen at Sagbayan. Ang nasabing resort ay nasa bayan ng Sagbayan. Noong July 1, 1997, pinirmahan din ng dating presidenteng Fidel V. Ramos ang Proclamation 1037 na naglalayong maprotektahan ang natural na ganda ng tourist spot sa pamamagitan ng pagprotekta at pagpapanatili sa kagandahan at kaayusan, hindi lang ng mismong Chocolate Hills, ngunit pati na rin ang karatig lugar nito. Ngunit dahil sa Proclamation 467 na pinirmahan ni Gloria Macapagal Arroyo dahil sa land use conflict, inamyendahan nito ng dating protection order. Dahil sa pag-amyenda, maaari nang magamit ang lupa sa palibot at loob nito ng gobyerno ng probinsya at iba pa na may kontrol sa nasabing lugar. Noong July 6, 2004, mas binigyang diin pa ang pagprotekta sa Chocolate Hills sa pamamagitan ng House Bill No. 01147. Layo ng batas na ito ang pagprotekta sa tourist attraction at pagpaparusa sa sino mang sumira sa natural na ganda nito. Ngunit sa kabila ng magandang layunin, hindi ito naaprubahan bilang maging opisyal na batas. Noong May 16, 2006, opisyal itong napasama sa listahan ng mga natural monuments sa UNESCO World Heritage dahil sa angkin nitong ganda at universal na halaga nito. Sa kabila ng iba't ibang alituntunin na pumuprotekta sa Chocolate Hills, ayon sa DENR, hindi pa rin ito sakop kung ang nasabing may-ari ng lupa kung saan ipinatayo ang resort ay may karapatan na sa nasabing lugar bago pa man maideklara ang protection rights sa Chocolate Hills. Ayon sa kanila, kinakailangang respetuhin at kilalanin ang kanilang interes sa lupa. Kahit noon pa man, isang malaking isyu na para sa kanila ang pagpapanatili sa proteksyon ng Chocolate Hills at pagbabalanse sa interes ng ibang tao sa palibot nito. Maraming mga lokal na magsasaka ang umaalma laban sa pagbabawal na pagmamay-ari sa karatig lupa nito. Marami ring mga small-scale miners ang nakadepende ang hanap buhay sa pagmimina sa mga natural na yaman na matatagpuan sa Chocolate Hills. Gayunpaman, hindi maitatanggi na isa ng malaking bahagi ng turismo ng Pilipinas ang Chocolate Hills. Ang mga negatibong komento mula sa nakararami ay refleksyon ng pagkadismaya sa kapabayaan sa pagprotekta sa natural na ganda ng lugar. Ang ganitong senaryo ay hindi lamang nakakasira sa reputasyon ng turismo, ngunit lalo na sa kalikasan. Ang Chocolate Hills ay regalo ng kalikasan na dapat pangalagaan at protektahan. Utang natin ang pagkakaroon ng ganitong uri ng yaman. Hindi lamang dapat pansariling interes ang ipalaganap. Ang kapabayaan ng naturang ahensya na pumuprotekta sana sa kapaligiran ay katakot-takot na refleksyon ng mga taong may kontrol sa kapangyarihan. Nararapat lamang na ito ay maaksyonan. Ikaw kasoksay, ano ang say mo sa isyong ito? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like and share na rin ang ating video. Salamat at God bless.